agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Pakinggan. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang wala kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilong na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo.
diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Good morning, Bicolandia! Habang abala tayo sa paghahanda para sa Pasko, kailangan din natin alagaan ang ating kalusugan at seguridad. Kaya naman sa programang ito, tatalakayin natin ang mga tips at hakbang na itinutulak ng Department of Health para sa Ligtas Christmas Campaign. Makakasama po natin ngayon si Miss Julie Ann Legaspi Granadino. Siya po ang Violence and Prevention Program Regional Program Manager ng DOH Bicol Center for Health Development. Ma'am Julie, magandang umaga po. Welcome sa Good Morning Bicolandia. Good morning din po, Sir Paul. And of course, sa mga nakikinig ngayon ng ating Good Morning Bicolandia. Kamusta na po yung paghahanda ng ating ahensya po sa ating po? Busy talaga ngayon ang Department of Health kasi this Christmas, we are campaigning yung tinatawag nating Ligtas Christmas. So, yan yung ating advocacy for this holiday season. Talagang pinaghahandaan nito ang ating DOH. So, ano po yung layunin ng ating Ligtas Christmas campaign ng Department of Health? So, the Ligtas Christmas campaign ng Department of Health is actually focused on sa yung advocate or increase yung awareness ng ating pamilyang Pilipino on the 3 sub-campaigns. Meron kasing 3 sub-campaigns yung ating Ligtas Christmas. We have yung healthy, the next would be the healthy handaan, and the third would be iwas paputok. So those 3 sub-campaigns, yan yung bumubuo doon sa ating Ligtas Christmas na main campaign natin. So unahin natin tong Bia Healthy. So ano po ibig sabihin nitong Bia Healthy at paano ito makakatulong sa kalusugan ng bawat tuwing Pasko? Yung Be Healthy actually, Sir Paul, is a sub-program ng Ligtas Christmas na anchored po doon sa advocacy or yung raising awareness po o yung kamalayan ng ating mga Pilipino na during the holiday season, road safety is still a shared responsibility. Kasi 'di ba, we know na pag holiday, maraming bumabiyahe, 'di ba? Nag-long travel sa probinsya or kung travel outside Manila, diba? So, with the Be Healthy campaign, we are increasing yung awareness na dapat alam nila yung ating mga Be Healthy tips, yung ating mga reminders, para naman iwas doon sa sakuna. For example, yung mga road accidents, and of course, safe din yung kanilang yung family in terms ng pagbabiyahe. And of course, i-advocate pa rin natin na healthy sila during the holidays. Lalo pat ngayong panahon,
madalas yung mga accidents, and at the same time, kaiba din yung weather. May ano yun, may mga road ngayon, especially sa Cubs, nakahaba yung traffic doon. So, parang something like that, ma'am, di ba? Yes, we know pag holiday season talagang jam pack ang traffic, 'di ba? So may mga long travels talaga. So in anticipation of that, kailangan prepared din yung ating mga travelers, yung ating family na nagta-travel na hindi sila magkaroon ng sakuna, or kung hindi naman, ang health pa rin nila is maintained during the travel period. So dapat prepared sila, meron silang kompleto na maintenance or kung need doon sa kanilang family. So yun yung ina-advocate natin and regularly nire-remind during the Ligtas Christmas campaign. So paano po makakabuti ang mga practice ng biyahe healthy ang pangkalahatang kalusugan at kaligtasan ng mga naglalakbay ngayong holiday season? So, kung paano kasi makakatulong, yung main goal kasi ng Be Healthy na sub-campaign is gusto natin yung attitude ng ating mga travelers, yung ating mga Pilipino nagta-travel is during the holidays is they are safe, they are confident na kung halimbawa pupunta sa different na mga holiday activity during the Christmas season, they are confident and safe pa rin doon. So, and magagawa lamang yun ng ating mga travelers kung alam nila yung tamang kaalaman, diba? So, yun yung goal natin, yun yung ginagawa ngayon ng Department of Health along with our partners, increasing awareness, no, pagbibigay ng tamang kaalaman on the Be Healthy tips, yung mga reminders, yung ating mga road safety regulations, para nasusunod nila. And kapag regularly na kasi yung nagagawa, then it will become a habit na nila. So, kapag naging habit na kasi, yun yung pinaka-goal naman talaga ng DOH. Yung magkaroon ng healthy behaviors yung ating mga pamilyang Pilipino, especially during this holiday season. At saka, syempre, kapag nasunod natin or nagawa natin itong mga healthy tips para sa mga ahensya, mare-reduce natin yung mga activities like accidents, and para maging masaya talaga tayo ngayong Christmas. Wala tayong aalahanin, di ba ba? Yes, that is correct. Mapaprevent kasi natin tong mga pag-iwas sa sakuna and of course pag-iwas sa sakit kung alam natin yung tamang information. So hindi natin yun magagawa kung ang alam natin is hindi yung tama, no? So that is what we are advocating dito sa Department of Health. So ano naman po yung mga hakbang ang maaari nating gawin upang maiwasan po yung pagkakaroon ng sakit o aksidente habang naglalakbay tayo ngayong Pasko? So, marami actually tips na binibigay ang Department of Health para sa Be Healthy. Unang-una, syempre bago ka mag-travel, dapat safe yung sasakyan mo, no? Safe vehicle. So you can do that by ensuring na nag-preventive maintenance ka. Tapos, we have this mnemonic na sinasabi na blow, bag, and set. So, ibig sabihin, check mo yun lahat bago ka magbiyahe. B is for the battery. Okay ba yung battery ng sasakyan mo? Okay ba yung lights? Okay, gumagana ba? Then, meron ka ba? Okay ba yung oil ng sasakyan? Then, we have may water on hand kung sakali man. And then, we have the bag, which is yung brake. Gumagana ba yung brake? Functional. And then, we have yung air. May accessible to air ba? And then, we have yung ating gas. Dapat at least full tank yung sasakyan natin, especially with the long travel. And with the set naman, we have the S, yung sa self. Dapat ikaw mismo, before you travel, you are sure na nasa condition ka. And then you check your engine and then you check your tire. So that is the blow bag set. Na reminder, hindi lang ng DOH, kundi ng ating mga partners sa ating mga biyahero. And then next, syempre, 'di ba, hindi lang yung sasakyan, dapat yung condition ng roads are okay as well. So, kung magta-travel ka sa hindi mo kabisadong lugar, dapat as much as possible you do your research. Kung matarik ba yung lugar, maraming maraming mga sharp turns, para at least kahit hindi ka pa nakapunta doon, medyo na-anticipate mo na, and then you can do better driving doon. And then, syempre, yung condition ng driver, number 3, diba? So, kailangan may sapat na tulog, nakakain ng maayos, walang iniin or hindi uminom ng mga nakakapaantok, diba? And then, syempre, wag iinom ng alak. Yes. Kasi yun ang karaniwang nagiging cause ng mga aksidente, no? So, that we have to be responsible drivers as well. So, yun yung mga
tips na mga reminders. And of course, yung usual lang naman is you follow the road traffic regulations, 'di ba? You wear your seatbelt, you wear your helmet kung magmomotor ka, and then you follow the mga road traffic na mga regulations. So yun. So those are the mga mga hakbang ng Department of Health na nire-recommend during the Be Healthy campaign. Yung nabanggit mo kanina, ma'am, yung blow, bag, and set. Oo. So, ang gano'n, no? Kasi marami sa ating mga kababayan ngayong paparating na Christmas, pupunta talaga sa kanilang mga kamag-anak, and lalo na, siyempre, iba tayo mga Pilipino, nag-celebrate tayo, dapat kompleto, at the same time, sama-sama tayo maghahanda, kasi magsisimba rin sila, or ganyan. So, maganda yung tips na yun, no, na kailangan maayos yung kondisyon ng sasakyan at the same time para walang aberya talaga sa kalsada. That is correct. So, mas madaling matatandaan kasi, diba, ko yung blow bag set. So, tandaan lang natin yung mnemonics. So, we do that checklist, no, bago tayo umalis to ensure na mas healthy tayo. So, para smooth ang ating Christmas. So, bakit ho ba mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kain at pahinga kapag magbiyahe? And ayon sa sa Be Healthy campaign. So, important syempre, 'di ba, pag driver ka, especially with the long travel, mas maganda talaga na mas sapat yung tulog mo kasi syempre, especially for example, dito going to Bicol, 'di ba? Medyo matagal, hindi lang more than 10 hours yung travel. So, imagine that period na magda-drive ka. So, dapat prepare din yung katawan mo. So, may sapat na tulog para hindi aantukin. Kasi pag inantok, doon nagkokos ng mga accidents, di ba? And then, syempre, sapat na pagkain din or tamang pagkain kasi you have to be healthy as well bago ka magbiyahe. And syempre, kung may mga maintenance meds, dapat iniinom natin yun or meron tayo on hand during the travel to ensure na kung may mararamdaman tayo, we have available na medicines na pwede nating i-take. So, kailangan ingatan din ng ating mga drivers yung kanilang health, no? So, actually, we really recommend, 'di ba, kung mga long travels, as much as possible, may karelyebo siya, no? Kasi, syempre, kung ikaw magda-drive ka for how many hours, aantokin ka. So, it's good na meron kang replacement para pag aantokin ka, itatap mo siya, ikaw naman, 'di ba? So, yun yung mga recommended natin para mas safe din yung mga drivers natin in terms ng kanilang health. So, kailangan din talaga yung karelyebo sa pagdadrive. Mahalaga yun. Now, ngayon po, ano yung papel ng mga pampublikong transportasyon sa pagtutok sa kaligtasan ng mga biyahero sa panahon ng Kapaskuhan? I think ngayong Christmas, 'di ba, expected natin yung dagsa ng mga pasahero, especially sa bus, sa mga public utility vehicles. So, malaking part yung ating mga public utility vehicles, yung ating mga drivers, in terms ng safety din ng ating mga pasahero. So, kaya naman, katulong natin yung ating mga partner agency. We have LTFRB, we have LTO, and of course, PNP, para i-advocate yung regular natin ng mga road safety reminders, especially yung blow bag set, diba? Lagi yan nare-remind ng LTO and then ng LTFRB. And of course, yung i-ensure na sumusunod sila sa ating mga batas trapiko, katulong natin dyan ang PNP. And of course, the DOH is constantly doing as well yung regular advocacies and pagpo-post ng ating mga social media cards, reminders sa ating mga Bicolano kung ano ang mga tatandaan during the holiday season in terms ng pagbabiyahe. Kaya sa mga nanonood natin ng mga kababayan na magbabiyahe ni Christmas na may natandaan nyo yun, yung mga sinabi na ni Ma'am Julie kanina. So, dito naman tayo sa healthy handaan. Paano po makakatulong ang pagpaplano ng healthy handaan sa pagpigil ng mga sakit tulad ng hypertension at diabetes? Okay, so in terms kasi ng healthy handaan, it's another sub-program ng or sub-campaign ng ating Ligtas Christmas. And lang naman, ang main goal lang naman ng ating healthy handaan is to ensure na yung during the holiday season, hindi natin papabayaan yung ating health. 'Di ba? Minsan pag holiday, maraming Christmas parties, maraming reunion. So, for sure, baka may mga lechon, madaming matatabang pagkain. So, yun, ang advocacy lang naman natin for the healthy handaan is to
to regulate yung ating kinakain, no? So, wag natin kakalimutan na even during the holiday season, we have to do yung tamang pagkain, no? So, dapat balanced diet pa rin, may mga gulay, para naman maiwasan natin kung ano man yung mga other complications na due to overeating, ano? So, yun ang main goal ng ating Healthy Handaan na sub-campaign. Kasi minsan pag naghahandaan tayo, hindi natin mapigilan yung mga bawal sa atin eh. Ika nga nila, mas masarap yung mga bawal. So, kailangan may limitasyon din. Or, kumbaga, kung for example, hindi nila mapigilan, okay lang mo kumain sila kahit konti, gano'n. Ang lagi naman nating sinasabi sa Department of Health is always to eat a balanced diet. Hindi naman masama yung kumain, but always in moderation, no? Ang masama is yung sobra. Yes. So okay lang naman kumain ng karne, ng ano, but basta may kasama siya na yung gulay, may salad, and then may tamang carbs para at least mas healthy pa rin tayo or healthy pa rin tayo during the holiday season. So para hindi maiwasan natin yung mga incident na biglang tumas yung BP kasi ano talaga ganyan talaga yung daming handa pag Christmas. So dito naman tayo sa iwas paputok. Now, ano po yung mga panganib na dulot ng paputok at bakit natin ipinagbabawal ito sa panahon ng Pasko? Regular na advocacy talaga ng Department of Health yung iwas paputok campaign. Unang-una kasi ang daming complications ng kapag napuputokan ka, yung mga firework-related injuries natin na tinatawag, unang-una, syempre, kung naputukan ka, naputulan ka ng kamay, so imagine, ikaw ay will be amputated, no? So, kulang na yung mga daliri mo or yung kamay mo mismo, no? So, it affects your health and of course, it affects also your, economically speaking, di ba? Kasi syempre, malilimit ka in terms ng yung dati mong gawain, di ba? So, it affects also yung finances mo. And palawa, syempre, kapag may mga injuries, so lalo na kung pinapabayaan, it can cause infection. Yan ay sa mga complications ng ating firework-related. And maraming nagpapaputok ngayon na natatamaan ang mata. So it can cause also yung blindness natin o pagkabulag. And syempre yung usok ng paputok, 'di ba? Yes. Iba yung amoy, 'di ba? And it could trigger especially yung mga tao na may mga asthma or may mga respiratory problems. So that's another complication. And of course, hindi lang naman sa tao, 'di ba? It is harmful. But also, 'di ba, yung mga alaga nating hayop, yung mga pets natin, 'di ba? Yung mga dogs natin, pag nakakarinig ng malalakas na paputok, nagsisitago sila. Yes, nagsisitago sila and nai-stress sila, 'di ba? Kaya nga merong mga stress na yung pagma-manage ng stress ng mga pets. So we don't want that also na maka-affect din yung pagpapaputok natin sa ating mga pets. And of course, the environment, 'di ba? This smoke, this mga litters, it affects also the environment. So hindi lang yung tao, pati yung ating mga hayop and of course yung environment are affected with this paputok na gusto talaga natin as much as possible, wag na po talaga magpapaputok during the holidays. Kasi aside sa mapanganib and possible maputulan din ng mga daliri or mabulag, makakasama rin sa ating kalusugan. Yes. Diba? Gusto mo ba mag-celebrate ng New Year or parating ng 20 to 25 na kulang ang daliri mo, diba? So, hindi siya maganda, no? Mag-celebrate ka ng New Year sa hospital. Saka, ang pwede ba, yung mga paputok, ipaubahin natin sa mga experts. Lalo na yung mga malalaking fireworks. Yes, diba? yung mga tinatawag nating community fireworks display. Diba? Doon na lang tayo mag-participate para iwasan natin yung panganib. And ganyan po, paano ba kakatulong ang mga LGUs sa kampanya ng Iwas Paputok? Ang ating mga local government units are of course sila ang nag-i-implement ng ating mga advocacy programs, the Iwas Paputok program sa kani-kanilang mga provinces, sa kani-kanilang mga municipalities. So sila ang nag-i-ensure na ang kanilang mga constituents, 'di ba, ang ating mga implementors, sila ang nag-i-ensure na yung mga constituents nila are following na hindi yung inire-regulate yung in terms ng mga paggamit ng mga pinagbabawal, walang nakikita ng mga pinagbabawal na paputok. And katulong ng ating mga LGUs are of course our partners, no, the PNP, the BFP, para ensure the PNP are doing the monitoring
kung meron ba ng mga nagbebenta ng mga pinagbabawal na puputok. So that is under ng ating mga local government units. So sila ang nag-ensure na yung ating mga programs, na ating mga policies ay nai-implement doon sa ating mga localities. Kasi syempre sila yung mismong kumbaga frontliner din kasi Yes, sila mismo yes. nasa area nila. Hopefully matutukan ng ating mga LGUs, yung ating mga kababayan ngayong paparating na Pasko and bagong taon din, no? So, ano po yung mga alternatibong paraan? Kasi syempre na Diba, it is harmful, walang realities. Kasi syempre sila yung mismong kumbaga frontliner din kasi Yes, sila mismo yes. nasa area nila. Hopefully matutukan ng ating mga LGUs, yung ating mga kababayan ngayong paparating na Pasko and bagong taon din, no? So, ano po yung mga alternatibong paraan? Kasi syempre na
Makakasama po natin ngayon si Miss Julie Ann Legaspi na Pasko and bagong taon din, no? So, ano po yung mga alternatibong paraan? Kasi syempre parang dinidiscourage natin yung paggamit ng paputok. Ano po yung mga alternatives upang pagdiwang natin ng Christmas and New Year na hindi gumagamit nga nitong paputok? Actually, marami tayong alternatibong pamamaraan. So, meron tayo, of course, yung nakagalian natin, yung paggamit ng torotot, diba? Para pampaingay, pagsalubong ng bagong taon. Pwede tayong magkalampag ng mga kaldero, diba? Lagi natin yung ginagawa, yung pagkakalampag ng mga kaldero, ng mga kawali, yung sagagalit yung mga nanay natin, no? Kasi, diba, nasisira daw. Pero, diba, that's alternative way of merrymaking and creating noise without being harmful sa iyong sarili. And of course, we have yung ating may mga community fireworks display which are supervised ng mga eksperto and lisensyado siya ng ating mga agencies. Kaya alam nating safe tayo and wala pa tayong gastos, 'di ba? Wala tayong gagastusin, wala na nga tayong gastos and then safe pa tayo, 'di ba? So mas mag-e-enjoy pa tayo, no? So yun yung ating mga alternative na merrymaking para ngayon pagsalubong ng bagong taon and Christmas. Huwag nang maggastos sa paputok. Sayang naman din. Yes. And makakasira pa sa health. So, ito naman, sa pagbibigay o paano magbibigay ng tamang edukasyon ang DepEd tungkol sa mga epekto ng paputok sa kalusugan. Okay, ang ating Department of Health is of course katulong natin sa ating advocacies and regular na before the end of the holiday season, the start of the holiday season kung saan yung ano bang tawag dito, yung vacation ng ating mga estudyante, no? Before that, the Christmas vacation starts, nag-advocate yung ating mga teachers, yung ating Department of Health para naman i-remind yung ating mga kabataan na huwag gagamit ng paputok. And of course, ini-ensure din nila na as much as possible aware din yung ating mga kabataan on the disadvantages ng pagpapaputok, no? So yun yung ating advocacy for the advocacy of the Department of Education. So balikan ko lang kanina yung tungkol sa mga alternatives, no? Yung sa torotot, is it safe na ba maggamit ng torotot? Since yung mga nakaraang taon kasi, di ba, yung COVID-19, kailangan maging hygienic tayo, ganyan. So, ano po yung tips natin doon? So, as of now, since we are already at the post-pandemic, as much as natin naman, pinapractice pa rin natin yung ating minimum public health standards. Ensure natin na dapat tayo lang din yung gagamit ng ating torotot. Hindi natin siya sinishare sa kung sino-sino. Para at least na-maintain pa rin natin yung ating infection prevention and control. So, yun. So, safe pa rin yung torotot gamitin. Basta tayo ang gagamit. Hindi na natin siya i-share sa kung sino-sino pa man. Okay, so, ito na. Ano po yung mga hakbang na dapat gawin kung mayroong aksidente o pagkasunog na dulot ng paputok? Kasi napakadelikado nga ng paputok eh. Pwede mag-cause ng pagkasunog, di ba? So, kapag halimbawa naputukan yung isa, may nakita ka or may naputukan sa family mo, so, we can do first aid, no? Nakita natin. So, pwede tayo mag-administer ng first aid. So, halimbawa, naputukan siya ng 5-star or Quitis, di ba? So, kung nasugatan siya, pwede natin siyang hugasan ng malinis na tubig. And then, kung meron tayong malinis na tuwalya or gasa, pwede po natin siyang i-wrap doon para hindi siya malagyan ng kung ano pa man. Kahit wag na po sabunin, basta malinis na water, running water, anuhin natin. And then, dadalhin po natin sa pinakamalapit na RHU or hospital sa atin. And then, kung halimbawa naman ay nakalunok ng paputok, di ba? Dati, usong-uso siya yung watusi na nakakakain ng mga bata, no? So, ang kailangan pa rin, bago natin dalhin sa RHU or sa hospital, pwede na tayo mag-administer ng first aid. Pwede nating painumin ng egg whites yung bata na nakalunok ng paputok. So, kung bata at mga 6 to 8
number of egg whites ang pwedeng painumin kasi nag-serve siya as antidote doon sa poison na na-ingest niya. So at least kahit during the travel, nan-neutralize yung poison doon sa katawan At niya. the same time, ma-reduce yung panganib. Yes, yes. So, pero wag papasukahin ha, wag i-induce yung vomiting doon kapag naka-ingest kasi it would cause more harm than good. So, yun ang first aid natin doon. And then, kung halimbawa may mga nakita tayo na nag-cause ng sunog, 'di ba, sa paputok, we have to call yung ating local na mga firefighters, 'di ba, yung ating Bureau of Fire Protection para mabigyan ng agarang anong tawag dito, ng response doon sa ating fire. So, kumbaga in short, wag na nating bigyan ng paputok yung mga bata. Yes, Kasi yes. panganib lang eh. Wag kang malulunok or mapuputulan ng kamay. Kasi kadalasan, ma'am, di ba, mga nakaraang taon, kadalasan mga bata yung Yes, na bibiktima ng mga paputok. So, karamihan doon sa ating statistics for the 2023 na surveillance, karamihan ng mga naputukan natin are belonging to the age group na 7 to 12 years old. So, bata pa, no, pero nagkakaroon ng access sa paputok. Kaya naman, reminder natin sa mga magulang na wag po talagang bibigyan ng paputok yung ating yung mga anak natin. Ensure natin na wag pong walang access sa paputok yung ating mga anak kasi hindi pa sila ganun kakabisado on how to use and how they will manage kung sakali man na magkaroon na hindi pumutok or hindi sumabog. So, pwedeng magpipick up sila ng kung ano-ano man na paputok. So, again, reminder sa ating mga magulang, ensure po natin na walang access sa paputok yung ating mga bata, yung ating mga anak, para safe sila and hindi po sila maputokan this holiday season. And idagdag ko lang siguro kasi isa sa siya nakikita yung ensure din natin, no, kasi ang isip lang natin na paputok are yung mga firecrackers, yung mga boga din po, so hindi pinagbawawal din po ang boga. So kapag nakikita po natin yung mga bata na gumagamit ng boga, ikunin na po natin sila, wag po natin hayaan kasi akala natin safe, but it is not. Hindi po siya safe kasi karamihan ng mga incidents na nakikita namin during the surveillance, karamihan are mga bata na and ang cost na sa kanila na firework or is yung boga. 'Di ba? So yun, wag na po natin papagamitin ng boga, pinagbabawal din po, kino-confiscate actually siya ng ating PNP yung ating mga boga. So wag pong papagamitin ng boga and any paputok yung ating mga anak. Kasi naalala ko yung boga as The Ligtas Christmas Campaign po, alam ko na tradisyon na ng Filipinos na mag-enjoy during the Christmas. But we can enjoy na safe pa rin po tayo, healthy and ligtas. So again po, paalalahanan po natin yung Be Healthy, no? Healthy handaan and the iwas paputok para kompleto pa rin po tayo this holiday season. Okay. Follow up ko lang dito ulit patungkol dun sa mga paputok, no? Kasi from the kung ikukumpara natin yung data ng mga nakaraang taon, ng mga nagdaang taon, mas paunti yung nabibiktima ng paputok. So hopefully sa tingin mo ano ba ma'am tawag nito? Sa tingin mo ma'am mababawasan pa ito for this coming New Year or Christmas? In terms kasi what we are doing, 'di ba, yung surveillance, tinitingnan natin yung trend. So totoo naman that previous year, siguro mga way back before the 2020s, 'di ba? Mataas talaga yung number natin ng mga napuputukan and bumaba 'yon during the mix season. And now we are minomonitor natin na surveillance ngayon yung post-pandemic. So of course, kung i-base natin doon sa pre-pandemic, mas mababa yung ngayon. Pero kung titingnan natin, the post-pandemic is tumataas siya. So that is why we cannot really predict yet kung kasi tinitingnan pa natin kung ano yung magiging trend. So patuloy yung ating surveillance na kinoconduct sa ating mga sentinel sites para makita and mabigyan din natin ng necessary actions or interventions yung magiging trend kung pataas ba or pababa. Because we cannot really predict yung ating kasi syempre, it will still parang pa rin siya, no? It will still parang mangyayari or it will still come from the tao kung magde-decide siya magpapaputok or hindi. Kaya sa Department of Health, continuously we are doing our advocacy na
on the Iwas Paputok campaign natin. Kaya wag na tayong gumamit ng mga Yes, pinababawal wag na na. paputok na yan para wala na tayong maitalang ano ngayong taon, mga biktima ng paputok. At the same time, para masaya tayong lahat. Anyways, ma'am, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa amin dito po sa Good Morning Bicolandia. Thank you din po, Sir Paul. And of course, salamat din sa mga nanonood natin sa ating Good Morning Bicolandia. So, ayan po ang ating panayan, magkakaroon Mama Julie, dito po sa DOH Bicol. Balik sa inyo sa studio.